Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ng inyong lingkod. So today is January 2026. Tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Camias Road, Pinyahan, Diliman, Quezon City. At dadalhin po natin yan sa may MRT GMA Kamuning southbound sa may EDSA po yan, South Triangle, Diliman, Quezon City pa rin. Okay, so magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po. Magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin siya. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at talakayan habang tayo pupunta doon sa ating pick-up area. Pasilan, this is a very serious kasi meron pong namatay. Ayan, si Christian Maggio po ang ating nakikita. Tuloy ko lang yung aking kwento doon sa malaking sunog dyan sa supermarket dyan sa may Fairview. Aba, nasunogan na, pinagnakawan pa, na-videohan Opo, pagkuha ng alak ng ilang bumbero sa nasunog na supermarket. Sang-ayon po sa Bureau of Fire Protection, ayan, iniimbestigahan na po nila ito. Pero ayon kay Fire Superintendent Anthony Arroyo, tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection, batay sa suot na uniform ng mga nasa video, hindi nila mga tauhan ng mga ito. Ayun, kasi meron po mga ano dyan, may mga volunteer, firefighter na tumutulong. Ito, nakikita nyo sa GTV, radyo natin, di ba? Ayan, ano yung tinampot? Ay, nako, huli-huli. Ay, yan na. Isang lalaki rin na nakitang tumakay sa bakal na bahagi ng supermarket. Ano yung matilang alam? Seryoso sa kakay yan. Teka, ayan, babalikan natin mga kapuso si Christian Maggio. Salamat. Ayan, para malaman natin kung sino yung mga nasnakaw pa sa nasulugan. Ito po si Christian Maggio, 6 na pulis Maynila arestado sa Makati City dahil sa balay hold up. Christian Maggio, ako mo din. Magandang umaga, Belo. Arestado nga ang 6 na pulis na nakatito sa Manila Police District dahil sa operasyon ng hold up ito sa Makati City. Sa na impormasyon mula sa Makati City, ang tatlong biktima ay galing sa Malate, Maynila at nagtungo dito sa Arlington Street, Barangay San Isidro, Magasin. Ngunit bigla sila sinusukan ng baril ng grupo ng mga kalalakihan. Sinadapa, dahil ang mga kamay at kumuha ang mga ipatukoy na gamit ng biktima at agad tumakasakay sa mga motorsiklo. Arestado naman ang mga suspect sa operasyon na pagsisilong inasyon sa pero ng mga biktima. At kalakunan ay napakalaman ng mga sa Maynila kung saan ang iba nito Kuya Pedro ay may rangkong patrolman. At ang isa naman ay may rangkong police, sub-sergeant at maharap sa kaso. Basta kayo Kuya Pedro, Ba't nila ginagawa yan? ayan, Anong sabi nila? lalaki na ng kwento. Ayun na nga Oo. At sa ibang lugar pa. Tumawid pa, sa ngayon Kuya Pedro, nagpapatuloy na siya ng pulis ang presidente at wala pang lalabas na karagdagang detalye ang Manila ang mga Yan na lang sabi sir, Yan bago-bago lang kayo, sige, aksyonan nyo na po yan, nakakaya po yan. Mga pulis na yung kapulay. Sampulan nyo na po, buhay naman po. Ay naku, Christian, ano bang nangyari? What is happening to our country, General? Yan. Yung masreha, Kuya Pedro, ang aling na pulis. Bakuhan pa naman. Mahihitan, wala, dito sa mga City Kuya Pedro, ako, Chris Saban, nag-service sa radyo. Dito, ay, sana. Laki-laki ng sundo, Melo del Prado, for Super Radio, DZW. Kung tawag dito, kung alagaan o lamping-lampingin ng ating mga namumuno, ang ating mga uniform personnel,
mga magalburuto eh. Di ba? Sundalo ng mga pulis, nakalagaan eh. Tapos gagawa pa ng ganyan ng mga pulis na yan. Isolated case lang yan. Dito rin tayo para sa 29 na po ng umaga. Ay meron tayong problema ha. At ang problemang ito ay hindi natin masasabing problema lang ng isang bansa dahil India lang nababanggit sa panimula mga kapuso. Pero alam niyo yung COVID-19, di ba? Ha? Eh nag-umpisa sa Dalandet na malayong po, na malayong lugar, malayong bansa. Pero itong Nipah virus na ito, bagamat ang sinasabi ko, matagal naman na yan, hindi na makakita eh. Sinabi natin sa COVID, di ba ka? Ang araw, ito po nakanda ang Department of Health kung magkakaroon ng sa Pilipinas sa gitna ng pag-iipit ng ilang bansa sa Asia dahil sa lahat ng mga kaso sa India. Ito pong Nipah virus ang nakindi rito. Wala pa akong bakuna para dito. Buti pa yung COVID, may nagkabakuna na tayo tungkol dyan. Ayon po kay Health Assistant Secretary Albert Mabilisan lang po ma'am, no? Kasi bawal dito. Sige po. Ingat po, God bless po. Border screening, online health declaration on arrival, thermal scanning, trace observation sa mga biyahero. Yan, Mr. President, how are you today? Okay ba tayo dyan? Pinagpapahinga si Presidente ng kanyang mga doktor dahil sa sakit na diverticulitis na noong unang isang linggo ang kanyang pahinga dapat. Ayun, hindi po life-threatening. Hindi na dapat na naglalabas pa ng medical bulletin. Ayun, hindi naman siya nakakonfine, di ba? Naalala ko noong panahon ni dating Presidente, Jumang Presidente si Tita Cory Aquino. Noon siya ay ma-confine, Makati Medical yata siya na-confine no? Sa colon din yun problema nun. Uy. Yun talaga, dahil nakakonfine, may medical bulletin. Si Presidente naman, hindi naman nakakonfine, tatrabaho pa, baka naman OA na may medical bulletin. Tama ka din naman, no? Although nakalagay po sa saligang batas na dapat ay pinapaalam sa taong bayan ang kalagayan ng kalusugan ng isang pangulo. Pangulo yan eh. Pinaalala naman pinabigay alam naman mga kapuso. Malakas para sa kalabaw. Yan, paalam po.